Kasama po natin online si Miss Jeneline Badoria at si Sir Jamie Separa, mga magulang po ni Yancy Separa. Bali yung tanong po ay ayon sa inyong nalalaman, ano po yung nangyari kina Yancy nung araw na iyon? Doon sa paaralan ko, hindi ko po talaga alam kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi pumunta na lang ako doon, mga bandang 10:00 na po ng umaga, at hinahanap ko po ang anak ko, kung nasaan siya, kung nakalabas ba sa paaralan o nakatakbo pa. May tinatanong pa nga akong mga estudyante doon na may na nakilala kay Juyancy, na nasaan na si Juyancy, kung nakita ba niyo siya. Yun lang po. Hindi ko po alam talaga kung ano talaga yung nangyayari. Paano Pero niyo po kahapon, nabalitaan na may nangyari ng masama? mga alas na po ng umaga, Sige po. pumunta agad ako sa hospital. At hindi ko po alam yung anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot na po, hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun, kaya yung dalawang bata yun. Anak ko pa pala yung isang bata na nandoon na patay na po. So hindi Hindi na po po umabot sa ospital? Opo, hindi na po nasubukang gamutin dahil sa eskwelahan pa lang nabawian na po siya ng buhay. Opo, hindi na po dinala sa ospital kasi kung buhay, yung dinala nila yung pwede pang ma-survive daw. Ma'am Jeneline, inuulit ko lang po yung taos-pusong pakikiramay po naming lahat dito sa komite, sa inyo at sa buong pamilya ninyo. At yung commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon. Kumusta po si Yancy bilang isang anak, bilang bata? Ako, masayahin siya, mabait. Simple lang siya. Simple lang yung pangalan niya, hindi naman po siya, ano. Ano po yung... Basta sa anak ko, tahimik lang siya, hindi naman siya pala away. Para kaibigan siya doon sa gusto rin niyang kakaibiganin, pero hindi naman siya sa mga hindi niya gustong kaibiganin. Hindi naman yun nang-aaway ng mga kaklase niya. Tahimik lang yun. Tahimik lang yun yung anak ko. Hindi yun pala away. Yun lang po. Opo, Miss Jeneline, at ngayong nawalan pa kayo ng ganyang napakabait na anak, meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno? Ang gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan,
sakit. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tolfo. He said a while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila, hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang. Opo, Ma'am Jeneline. Kasabay nung pakikiramay namin, nakikinig talaga kami sa inyo. At lahat ng mga sinasabi nyo, pati yung mga suhestyon nyo, ay matinding pag-aaralan po namin nitong aming Senate Committee on Women at pati ng ibang mga komite dito sa Senado. At meron din pong follow-up question sa inyo nga si Senator Raffy. Ngayon, bago natin tanungin yung mga pamilya nung dalawang batang nasugatan. Senator Raffy. Ma'am Jeneline, magandang umaga po. At bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Isang katanungan lamang po. Simula po nung mangyaring insidente, meron ho bang lumapit sa inyo mga taga-ahensya ng ating gobyerno para mag-extend po ng ayuda o tulong? Meron po ba, ma'am? Financial man o kung ano pa man yun? Tumutol Meron po? lahat. Mayroon po, maraming tulong po from government, from private sector. Marami po, Private marami. sector po. Ang tanong ko po, mula sa public, sa gobyerno po, meron ho bang taga-gobyerno? Kasi po, sa ilalim ng RA 9344, Juvenile Justice Welfare Act, meron po doon as amended na dapat meron ding ayudang matatanggap ang mga victims na kagagawan nito mga CICL, pamilya man at mismong biktima. Yun po ang ibig sabihin. Wala ho bang pera, ayuda na ipinarating sa iyo ng ating gobyerno? Bukod sa private, sabi niyo po, mga private individuals. Pero po yung gobyerno po natin, meron po ba? Alinsunod po dun sa RA 9344 na kung saan dapat yung victims of crime ng mga CICL, dapat merong matatanggap na ayuda. Meron po ba? Opo. Saan galing po? Ay, po, Ano pong ayuda na tanggap nyo? Meron na po ba? di- Yung halimbawa po, pagpapalibing, yung sa burol. Opo, puro at saka sa libingan po. Sino po nag-provide po noon, ma'am? Kanino, saan galing po yung binigay sa inyo para sa burol at pampapalibing? Private individual ho ba yun o mula sa ating gobyerno, ma'am? Galing po kay yung ano po namin, yung kalibingan po namin, galing po kay FM Romualdez po, kay Marty Romualdez po, yung ano, yung libingan at saka yung ano po, yung funeral, lahat na po galing po sa ano, from DSWD and Tingog po. Okay, so ibig sabihin party list po ang nagbigay sa inyo, politiko. Kasi alam mo, Madam Chair, base po sa RA 100630 as amended mula sa 9544, nakasaad doon, the victim of the offense committed by a child and the victim's family shall be provided the appropriate assistance. Dito nga lang, hindi na-specify kung anong klaseng assistance hanggang saan. Kasi sa ngayon, ang nangyari, compliance lang, gagawin lang halimbawa ng taga-gobyerno natin, tatawagan na, kumusta na po kayo? Pagkatapos yan, complied na, pababayaan na. Dapat may specify talaga, we have to revisit this law, kung anong mga tulong pwede maibigay sa mga victims. Kasi sa ngayon, it's very unfortunate, we're here, nakafocus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators, paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol dun sa mga victims. Senator Raffy, siguro pwede nating tanungin ngayon yung specifics sa DSWD kay Secretary Rex Gatchalian. Ano po yung ibibigay na tulong dun sa mga namatayang pamilya at yung mga pamilya na mga nasugatan? Yung mismong Secretary biktima at saka sa mga Gatchalian. Madam Chair, Mr. Senator, I agree na victims first. Actually, that
the day after the shooting, I personally went, na-meet ko si Ma'am Jamie, nagpunta ho ako sa lamay nila, together with yung 3 pa hong namatayan, pati na rin ho yung pamilya nung 2 na nasa hospital pa, and everybody else. Personal ho, na nagdala ho ako ng assistance to individuals in crisis situation natin, o in AICS ho natin. That time, ang sabi ho namin sa kanila, kasi right after the shooting incident, nag-assign ho tayo ng 2 social worker per namatayan na pamilya, up to now, nandun pa ho sila. Ang bilin ho namin, to make sure na lahat ho ng pangangailangan, not just the monetary, kundi yung psychosocial na intervention ho ay nangyayari. And I personally went there, nagdala ho tayo ng AICS, and at the same time, that time ho kasi hindi pa ho kompleto yung amount na kailangan. Ang bilin ho namin sa social worker natin is to make sure na lahat ng kailangan nila sa burial, pati na rin ho yung kakailanganin sa medical ng mga nasa hospital, sasagutin na ho ng DSWD. I personally went there, brought some, and also made sure na magagawa po yun. Paano po yung mga damages? Madam Chair, I believe that meron ho yung after, diba may civil portion ho kasi to. The criminal side may not have been, halimbawa dun sa 14-year-old, wala siyang criminal liability, pero yung civil side ho niya, nandun pa rin ho yun. So we will have to go through the court proceeding to determine kung ano ho yung mga damages para ho mabayaran hindi ho ng gobyerno but nung yung magulang nung gumawa. Yun nga, At saka, just to add at this point, Senator Raffy, at saka mamaya itatanong natin, Secretary, sa mga law enforcers kung ano po yung mga kasong ihahain dun sa 2 shooters. Yes, Senator Raffy. Thank you, Madam Chair. Yung sa akin po, Secretary, paano kung yung perpetrators ay anak na mahirap? So, isisibil mo yan at sasabihin ng korte, okay, you hereby commanded to award certain amount doon sa family ng victim, wala namang pambigay na pera yung family ng perpetrator. So ang sa akin dito, paano naman yung, kunyari, breadwinner, yung napatay nung minor de edad? So ganun-ganun na lamang ba yun? Kung yung minor de edad, dadalhin lang sa bahay pag-asa and then bibigyan ng pandibing at bibigyan ng pang burial or lamay yung biktima. Wala man lang compensation right there and then para mapalitan yung perang pangangailangan ng buong pamilya. Madam Chair, tama ho kayo na pag mahirap ho yung pamilya, even sa mga adult cases, hindi naman ho talaga ma-execute yung civil, yung liability na ipapataw ng korte. Unfortunately, we're confined by what is in the law and hindi naman ho kaya pumasok ng gobyerno to answer that because hindi naman ho tayo yung may liability. But again, we welcome that idea ho na dapat siguro part ng mga pagre-repaso ng mga batas ay matignan ho yung anggulo na yan. I understand yung loss in livelihood and loss in income, naunawaan po namin yon. In fact, magiging issue ho yan dahil mahirap nga rin ho yung mga naging biktima and the potential, in fact, in these cases, meron ho kaming mga 4-piece, di ba? May mga ibang injured na 4-piece children. So, kumbaga namuhunan na yung gobyerno tapos nangyari ho to. So talagang yung inaasahan natin na magtatawid sa pamilya, maaring ma-delay or in this case, baka hindi naman ho yun namatay, pero naiintindihan ko yun na kailangan ho merong way to compensate yung mga namatayan or yung mga na-injure. Kasi ito nga yung mga inaasahan nating mga kabataan na aahon sa kanila mula sa kahirapan.